Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan iniuugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ni Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control, sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison at Hiro Lucero, habang sa production side kasama naman natin sina Win Peñano at Jerome Toledo. Kasama rin natin para sa edisyong ito ang ating OJT na si Henry Doblas ng Rizal Technological University. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, itatampok natin ang ating embahada sa Bangkok, Thailand. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong 1-hour time difference sa pagitan ng Thailand at Pilipinas. Kumbaga, kung ang oras po sa Pilipinas ay alas 11 ng umaga, alas 10 pa lamang po sa Thailand. Samantala, atin na pong makakasama para sa araw na ito ang ating Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Cruz Paredes. Welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makabahagi ng inyong programa. Maraming salamat din po, Ambassador. So, umpisa na po natin ang aming panayam po sa inyo. Ang una po naming katanungan, Ambassador, paano nyo po mailalarawan ang ugnayan sa pagitan ng Philippine Embassy dyan po sa Bangkok, Thailand at ang host country, which is in this case nga po ay Thailand? Ang relationship ng Philippine Embassy with the Thai government and the Thai people, very cordial, very friendly, dahil naka-anchor din yan sa pagiging close natin sa mga bansa sa ASEAN. So even within ASEAN, close tayo sa Thailand. Marami tayong pagkakapareho, magkakamukha tayo. Kung hindi kami magsasalita, ilang beses ako napapagkamalan dito na Thai. At yung mga Thai, like ko sinasabi sa kanila, pag sila'y mapadpad sa Pilipinas at hindi sila magsasalita, for sure mapapagkamalan sila mga Pilipino. So, ang values natin, very similar. Sila ay very warm and welcoming people. Ganun din tayo. Tayo ay madasalin. Sila ay very spiritual din ng mga tao, katulad ng mga Pilipino. So, marami tayong pagkakahalintulad. At marami tayong pareho. Kaya sa larangan ng pakikipag-relasyon, then we are very close to each other. Ambassador, sa ano-ano pong mga sektor po nakasentro ang relasyon ng Pilipinas po at Thailand at ano-ano na po yung developments pagdating sa mga ito? Well, I just would like to mention that last year, tayo ay nag-celebrate ng ating milestone anniversary ng ating bilateral and diplomatic relations. So last year was our 75th anniversary because in 1949, June 14, 2 araw pagkatapos ng ating National Day, which is June 12, June 14, dyan natin sinaselebrate ang ating anniversary ng establishment of the diplomatic relations, bilateral relations with Thailand.
Dahil nung 14th of June 1949, nagpirmahan tayo ng Treaty of Friendship sa Washington, D.C. At doon natin formally in-establish ang ating diplomatic relations. So last year, we had a year-long of commemorative activities. So marami tayong cooperation na ginagawa. But let me just say that we have cooperation, for example, in tourism, dahil alam niyo naman, ang Thailand ay nangunguna sa larangan ng tourism. So marami tayong matututunan sa kanila, the same way na marami din tayong ma-offer sa kanila because of the offerings, the unique offerings that we have in the Philippines. And then of course, meron din tayong sa larangan ng defense and security, very close din ang ating mga militar. Meron silang regular visits to each other sa parehong bansa. Sila ay bumibisita sa atin at tayo naman bumibisita dito. Of course, meron din tayong cooperation in terms of energy, education, in terms of agriculture, of course, trade and investment. Malaki ang ating pakikipag-ugnayan sa Thailand in terms of trade and investment. At development cooperation. And of course, hindi lang ito bilateral dahil kasama din natin ang Thailand hindi lamang sa ASEAN, kundi sa mga iba-ibang international fora like APEC. In 2022, they chaired APEC at yun ang unang bisita ni President Marcos dito sa Thailand. So, sa larangan ng, of course, sa UN, marami tayong pagkakabagay or pag-cooperation na ginagawa in terms of candidature. Halimbawa, pag ang Pilipinas ay tumatakbo sa mga posisyon sa UN at kailangan natin ang boto nila, then lagi tayong nakikipag-ugnayan. At ganoon din naman kung kailangan nila ang boto natin, then very close ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. So marami tayong ginagawang cooperation para patuloy nating maiangat ang ating cooperation and friendly ties with Thailand. Ambassador, sa mga sektor po na inyo pong nabanggit, ano-ano po yung mga significant agreements po na kung saan very beneficial po sa parehas na Thailand at Pilipinas? Okay, siguro let me just give you medyo wag na lang siguro yung agreement because agreement masyadong may pagka-technical. I would siguro maybe it would interest your listeners more kung i-explain ko na lang halimbawa ang mga activities natin last year during our 75th anniversary. Dahil marami tayong ginawang activities that would really enhance our relations. So halimbawa, dun pa lang sa ating National Day, which is the 12th of June, pinaigting natin ang kultura. Doon natin pinakita ang kultura ng Pilipinas, how rich, how vibrant, how colorful the culture of the Philippines is. Dahil hindi lamang tayo nagpalabas ng the usual singing and dancing ng mga multi-talented Filipinos who are based here in Thailand, but we also invited a world-renowned designer in the person of Oliver Tolentino, an LA-based designer who's already designing for A-listers of Hollywood at mga siya ay kilala na rin sa larangan ng design. So nagkaroon kami ng
fashion show kung saan pinakita ni Oliver Tolentino ang iba't ibang designs ng ating mga indigenous fabric like pinya, like Philippine silk. So nakita ng mga kaibigan natin, both the local ties and also the foreign dignitaries that we invited, kung gaano ka rich, kung gaano kalawak ang kultura ng Pilipinas. So, and then, of course, we also had high-level visits. So, dumating sa Pilipinas noong July last year ang kanilang foreign minister na si Foreign Minister Marit para makipag-meeting kay Secretary Enrique Manalo at nagkaroon sila ng mabuting pag-uusap. Again, kung paano natin pagyayamanin ang ating ugnayan sa Thailand sa iba't ibang larangan na nabanggit ko na kanina. Of course, hindi lamang yan in terms of foreign affairs, but as I mentioned earlier, patuloy ang pakikipag-exchange natin. Maraming visits, hindi lamang sa high level na ganyan, but the working level. Constant ang visits natin sa isa't isa at the working level. Pagkatapos ng visit ni Foreign Minister Marit, si Secretary Manalo ay pumunta rin dito to attend the 6th ministerial level meeting of our Joint Commission on Bilateral Cooperation or Joint Commission for Bilateral Cooperation, yung tatawag nating JCBC. Yan ay nagsasalitan tayo ng pag-host. So, ngayong yung pagkakataon na pumunta dito si Secretary Manalo was the hosting of Thailand. So, ang next round, tayo naman ang mag-host sa Pilipinas. So, after that, that was October of 2024. Pagkatapos noon, nagkaroon ulit ng pangalawang pagkakataon si Secretary Manalo para pumunta dito dahil ang Thailand ay nag-host na naman ng isang informal meeting among foreign ministers. So, gusto ko ring banggitin na mismong si Princess Sirinton na kapatid ng hari ng Thailand na si King Rama X. Si Princess Sirinton, lagi niyang binabanggit sa akin nung ako'y bagong dating pa lang dito na gustong-gusto niyang bumalik sa Pilipinas dahil siya ay nagsusupport ng mga public schools. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa sa ASEAN. At hindi lamang sa ASEAN, sa iba't ibang bansa, even outside of ASEAN. Pero sa Pilipinas, meron siyang sinusuportahan na up to 6 public schools. At sa pagkakataong dumalaw siya last year, that was late July last year, siya ay pumunta sa Sarangani Province, sa General Santos, para bisitahin yung dalawang eskwelahan. And I was there to accompany her. As a matter of fact, nung pag-land niya sa Manila, yun ay may bagyo. Yun yung time na binaha ang buong Metro Manila. At I was so scared na baka hindi makaland ang kanyang eroplano because ang dami ng flights na nakakancel or napopostpone, nakakancel nung araw na yon. But still, she arrived right on schedule. At I just had to thank her for pushing through with her visit kahit masama ang panahon. At siya naman ay naramdaman naman niya ang very warm welcome ng mga Pilipino. At siya pa nga ang nagsasabi na nung siya ay hinost sa Malacanang, mayroong orchestra na hindi yata nabuo dahil hindi makapunta ang ibang
miyembro ng orchestra na yon dahil baha. At totoo naman, ang daming roads na nakasara sa Metro Manila. At still, natuloy ang kanyang programa. The following day, she flew to Mindanao dahil yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. Gusto niyang dumalaw sa Mindanao. At pagdating namin sa Jensen, nauna akong lumipad sa Jensen para just to make sure na pagdating niya ay naandun ako. At maganda ang panahon sa Jensen. At yun kagad ang nabanggit ko sa kanya paglabas niya from the plane na she brought sunshine to Jensen. At nakapaglibot din siya dun sa dalawang eskwelahan na sinusuportahan niya. At tuwang-tuwa naman ang ating mga guro at mga estudyante na naandun para bigyan siya ng very warm welcome, bigyan siya ng magandang cultural presentation as their way of saying thank you, to show their appreciation for all the support that she's been giving these public schools. At doon ko rin nakita kung paano niya pinondohan halimbawa ang mga banyo. Pinondohan niya ang fish pond, ang vegetable and yung vegetable plot nila kung saan nagtatanim ang ating mga estudyante. So yan, now para sa taong ito, we are looking forward to another high-level visit at sana matuloy na ang pagbisita naman sa Pilipinas ni Prime Minister Shinawat, Petungtaran Shinawat. So sana nga ay matuloy na dahil yan ay inaasikaso na ng working group levels natin para yan ay matuloy. And also just to mention na still part of our celebration last year was a tree planting ceremony that we had sa isang park dito na tawag ay Banja Kitty Park. So, nag-alay tayo ng isang Nara tree sa Thailand. Yan ang regalo natin. Sapagkat ang Nara tree, of course, alam nating lahat na yan ay ang ating national tree, na ang Nara tree ay matatag. At so in my message to them, I told them na we were offering Nara tree because Nara tree is a symbol of endurance, symbol of strength, and the Nara tree is deeply rooted, just like our relations with Thailand. So, sila naman ay natuwa. Of course, naandon si Bangkok Governor Chadchart para ma-witness. Kaming dalawa ang nagtanim nung Nara tree na yan. At yun din ang pagkakataon ko na ma-introduce sa kanya ang mga guro na Pilipino na nagtatrabaho sa BMA o yung tinatawag na Bangkok Metropolitan Administration. So, sa public schools ng BMA ng Bangkok, dyan mga around 300 Filipino teachers ang nagtuturo. Dahil sa buong Thailand, marami tayong English teachers na nakakalat sa mga public, private schools, and even international schools. So, ganyan kahalaga ang mga Pilipino sa overall development ng Thailand. At doon mismo sa tree planting ceremony na yon, yan ay sinundan ng isang concert at the park. Because again, that is also our way of showcasing the talent of the Filipinos. At yun din ang ating paraan para magpasalamat. Hindi lamang sa gobyerno ng Bangkok, hindi lamang sa gobyerno ng Thailand, kundi sa public, sa ordinary public of Bangkok. So yan ay, yung concert at the park na yan ay open sa lahat. At marami namang nanood, marami namang natuwa, marami namang nakasaksi kung gaano ka-talented ang mga
Filipinos. At alam na alam, hindi lamang sa Thailand, na ang mga Pilipino ay magaling kumanta, magaling sumayaw, masayahing mga tao. Again, it was really a showcase of how vibrant and how rich our culture was or is. Mm-mm. Sige pa, go Yep. ahead po. And then another thing that I would like to mention, yung ating anniversary, which is June 14th, is also, yan din ang petsa ng World Blood Donors Day. At dahil yan ang World Blood Donors Day, nung bagong dating pa lang ako dito at the height of pandemic, I came across a call of the Red Cross of Thailand for blood donation. So naisip ko, magandang simbolismo din na tayo mga Pilipino magdo-donate ng dugo sa Thai Red Cross because we commemorate the establishment of our diplomatic relations on the day of the World Blood Donors Day. Kaya every year ako'y nananawagan sa mga Pilipino dito sa buong Kingdom of Thailand na siguro sa hindi lamang sa month of June when we celebrate our National Day on the 12th of June and when we celebrate our anniversary of the establishment of our bilateral relations on the 14th of June, magdo-donate tayo ng dugo sa Thai Red Cross. At it's our concrete way of showing appreciation sa Thailand na naging pangalawang tahanan na ng maraming Pilipino, ng around 40,000 Filipinos. So that would be not only a symbol of our appreciation, kundi a tangible contribution to the Red Cross of Thailand. So yan, taon-taon, we always issue the call pag malapit na ang ating National Day on the 12th of June at saka yung ating anniversary on the 14th of June. But the appeal really is for the whole year. Kung kailan kayo pwedeng mag-donate sa Red Cross ng Thailand, then doon ko ina-encourage ang mga Pilipino to continue donating. At kami mismo dito sa embassy at ako mismo ay suki na kami ng Thai Red Cross dahil parati kaming nagdo-donate. Ambassador, matanong lang po namin, meron po bang mga sakop po na konsulada ang ating embassy po sa Bangkok? Anong ibig mong sabihin sakop na konsulada? Meron po bang mga consulates po na under po ng embassy or ang embassy lang po sa Bangkok ang foreign post po natin sa Thailand? Yes, kasi alam mo ang pag-establish ng mga consulates general bukod sa main embassy sa capital ng host country, yan ay according to the number of Filipinos that are living in that country. So dito sa Thailand, what we do, dahil alam naman namin na hindi naman nakakonsentrate lamang sa Bangkok ang ating mga kapwa Pilipino, nakakalat yan sa buong Thailand. So what we do is we bring consular services to different provinces of Thailand. So, ang taon-taon, meron kami mga pinupuntahan kung saan nakakonsentrate ang mga Pilipinos. Halimbawa sa Phuket, halimbawa sa Chiang Mai, sa Khon Kaen, at doon pupunta ang mga Pilipino. Hindi na nila kailangan pumunta sa Bangkok just to get consular services. So, dinadala namin sa kanila, inilalapit na namin sa kanila ang consular services ng Philippine Embassy in Bangkok.
At yun din ang pagkakataon na kinukuha ko to meet with the local Filipino community. So, at minsan pag ako'y naranasan ko na rin na pag ako'y nagta-travel ng ganyan, then I also call on the governors of the provinces just to express to them how proud I am of the Filipinos, local Filipino community who are working, the members of Filipino community who are working in their provinces at yung mga karatig na probinsya din. At doon ko rin na-express ang pasasalamat on behalf of the Filipino community na inaalagaan nilang mabuti ang ating mga migrant Filipinos who have already based themselves here at ginawa na nilang pangalawang tahanan ang Thailand. So, at doon ko rin naman natatanggap ang pasasalamat ng mga Thai people, ng Thai government officials dahil they also recognize kung gaano kahalaga ang contribution ng Filipino community sa overall development of Thailand. Ambassador, mabilisan lang po. Ano-ano po yung mga karaniwang problema po na hinaharap ng mga OFWs o mga residente na po na Pinoy dyan po sa Thailand? Okay, so syempre meron tayong the usual problema ng ating mga overseas Filipinos. Halimbawa, nagkakasakit sila. At pag nagkasakit sila, minsan wala silang insurance. Or pag may mga pagkakataon, yung the unfortunate incidents na may pumapanaw ng mga Pilipino dito at wala silang pang repatriate ng remains, then doon tayo tumutulong, doon tayo nakikipag-ugnayan sa kanila. Lahat ng mga distressed Filipinos na nangangailangan ng tulong ay bukas na sumangguni sa amin kung paano namin sila matutulungan. Of course, meron din mga overstaying Filipinos. So, bago pa sila makalabas sa Thailand para umuwi na sa atin, pag sila'y nag-overstay, then they have to pay a fine. At yan din ang sinashoulder ng ating gobyerno. Kung anong mga gastusin nila. Sometimes, kung mayroon silang mga kaso, then andyan ang ating legal assistance. At habang nililitis ang kanilang mga kaso, lalo na yung mga overstaying, those who overstayed their stay or their visas, then habang sila ay pinoprocess, binibigyan natin sila ng tulong sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. And siguro gusto ko lang ding i-mention na finally magbubukas na ngayong taon ang opisina ng Migrant Workers Office dito sa Bangkok. Yan ay of course kasunod ng pag-establish ng bagong Department of Migrant Workers, ang DMW. At yung mga pagbubukas nila, syempre unti-unti silang nagbubukas sa mga iba't ibang bansa. At ang Thailand is fortunate enough na magkaroon ng MWO dito sa Bangkok. Who will also, yung ating labat, andito na yung labat natin, nag-establish na siya ng opisina. At eventually, i-announce din namin ang official opening. But now, we continue to serve the Filipinos here bilang embahada at ang MWO natin ay malapit ng ngayon we are already cooperating at para palakasin palalo ang pagtulong ng embahada sa mga Pilipino dito sa Thailand. Ambassador, ano na lang po yung mga preparations po na ginagawa po ng ating embahada patungkol naman po sa overseas voting para sa 2025 midterm elections? Oo. Di tuloy-tuloy ang aming mga announcements, tuloy-tuloy ang aming training ng ating mga personnel, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan namin sa unit ng overseas voting sa DFA. We continue to encourage
the Filipinos to monitor all developments para maging silang aware kung paano mangyayari ang botohan. At of course, that is something regular service na yan ng mga embahada natin, ng mga konsulado natin sa buong mundo. At yan ay, of course, our way of including our overseas Filipino in this very important, hindi lamang privilege, kundi duty ng bawat Pilipino ang bumoto at piliin ang kanilang mga leaders na mamumuno sa atin. Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong oras. Maraming pong salamat ulit, Ambassador, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maraming salamat sa inyo, Steph, at salamat sa pagkakataong ito na makibahagi kami ng inyong programa at ma-share din namin kung anong ginagawa namin dito sa embassy. At gusto ko lang sabihin sa mga Pilipino dito sa Thailand na kung ano man po ang itutulong namin sa inyo, kami po ay bukas. You can approach us. Nakalagay po sa website namin ang kung paano nyo kami matutunton, kung paano namin kayo matutunton. At kami po ay bukas na makipagtulungan sa mga Pilipino dito. At maraming salamat po, Steph, at sa inyong lahat dyan, sa buong team mo dyan. At ating pong nakasama si Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa ngalan ni Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.